madismiss na. Madismiss na yung reklamong impeachment laban kay Sara. Kung ang pagbabasihan kahit yun lamang, kung lumampas na ba ng 10 araw o hindi pa, ang unang reklamong sinampa. Kaya nga, kahit na si Justice Antonio Carpio ay umamin din na ang buhay at kamatayan ng impeachment complaint laban kay Sara ay magdidepende po. Magdidepende sa 10 araw na session days. Ilang araw ba na session days ang lumampas na inupuan ang unang reklamong impeachment? Tara, pag-usapan natin. Ito po. Pero bago natin pag-usapan, ipakita ko muna sa inyo yung sinabi ni Antonio Carpio na nagsasabi siya na ang buhay at kamatayan ng impeachment laban kay Sara ay nakaasa. Saan? Nakaasa po sa kung ilang araw na ba lumampas. Ito sabi ni Carpio. Pag-usapan natin si Justice Antonio Carpio. Ito po. Ito pong balita tungkol sa kanya. So, yan ang sinabi niya. Sabay ito. Yan. Yan si Antonio Carpio. Yan ang sinabi niya. Basahin natin ang sinabi niya. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio said the Supreme Court's latest directive in the impeachment case against Vice President Sara Duterte hinges on a clear-cut constitutional question whether the House of Representatives followed the rule requiring impeachment complaints to be acted upon within 10 session days. Ano kaya ang ibig sabihin ni Justice Antonio Carpio dito? At alam naman natin na mayroong 3 reklamong impeachment na sinampa. Anong ibig niya sabihin? Ganito po yun. Nakasulat din kasi po sa 1987 Constitution na sa Article 11, Section 3, Paragraph 2, na kailangan ang lahat ng reklamong impeachment kapag beripikado na naisampa ay kailangan i-endorso kagad sa order of business o sa Speaker of the House ang reklamo sa 10 araw na session days mula sa pagkatanggap ng pagsampa ng reklamo. Basta kay ang reklamong sinampa ay beripikado. So ito ay beripikado lamang kung ang mga ito ay binasa ng nagreklamo, ng buong buo, naintindihan ng nagreklamo ng buong buo, at ang lahat na sinabi niya roon ay pawang katotohanan sa ilalim ng kanyang personal na alam o di kaya sa mga hindi niya alam ay nakabase po sa tinatawag na authentic records. So tingnan muna natin anong ibig sabihin ni Antonio Carpio. Sabi niya, in an interview on ANC's Head Start on Monday, Carpio explained that the Supreme Court's intervention is warranted in cases involving constitutional issues. The only constitutional issue pending now in Supreme Court that matters is whether the House followed the 10-day session limit.
Yan, tama si Antonio Carpe dito. Pero nalulungkot lamang ako, bakit ngayon lamang niya ito sinabi? Gayong marami na siyang sinabi nung araw pa na kapag inendorso na daw ng 1/3 o isa sa bawat 3 congressmen ay dapat daw ay i-trial na kagad. Hindi na nga siya masabi, bawal daw motion to dismiss. Ngayon, nagsasabi siya, bumaliktad siya ng pag-iisip. Dati bawal daw motion to dismiss. Pero siya ngayon nagsasabi na kailangan ang buhay ng impeachment na ito ay nakasandal sa kung lumampas ba o hindi sa 10 araw na hindi o na inupuan na hindi binigyan ng aksyon ang reklamong impeachment. So, inamin na rin niya. Matagal ko nang ina-argumento yan na kung lumampas na 10 araw na walang aksyon ay may karapatan po ang Senate Impeachment Court na mag-dismiss ng kasong impeachment. Yan po ang laging dinidiin ko. Kasi sa maintindihan ito ng lahat ng abogado, pag hinayaan natin na diretso na lang trial at wala ng choice ang Senate, ay binubuksan po natin ang pinto sa pag-abuso ng mga congressmen. Na basta kahit isa sa bawat 3 sa kanila pumirma, tira na sila ng tira kahit mali-mali. Ganon po yun ang mangyayari. Pag hindi natin nirindahan, hindi natin chinik ang kanilang trabaho. Siyempre, lahat ng impeachment na reklamo kapag isinampa, kailangan walang abuso. Very clear yan, dapat walang abuso. So the only way to stop that abuse is for the Senate acting as impeachment court to scrutinize first kung nakapasa ba sa form and substance yung sinampa ng House of Representatives kahit na isa sa bawat 3 na congressmen ay nakapirma. Anong ibig po sabihin na nakapasa sa sufficiency ng form and substance? Ito po ay kung number 1, kung veripikado. Kung veripikado, nakapasa sa form. Ano bang veripikado? Ibig sabihin ay nanumpa ang nagreklamo na hindi siya nang haharas. Nanumpa ang nagreklamo na ang kanyang nilagay na mga salita o aligasyon na akusasyon ay nabasa niya ng buong buo, naintindihan niya ng buong buo, at ang lahat na nakasulat ay personal niyang alam at hindi para pangharas. At ang lahat ng mga bagay na hindi niya alam ay hango mula sa authentic records. Yan po ang ibig sabihin ng form. Ngayon, kung hindi natin i-check sa forma, ay hinahayaan natin ang Senate na magiging biktima ng mga mapaglaro at mapang-abuso ng mga congressmen. Basta kay file na ng file. Total, naabot naman natin ang isa sa bawat 3 na congressman na pumirma bilang nagreklamo. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Ngayon, lagi kong sinasabi niyan. Lagi kong ina-argumento lang. At hanggat dumating ang isang araw, siguro narinig ako ni Alan Peter Cayetano at kanyang minungkahi kay Bato tanggalin ang kanyang motion to dismiss at ipalitan ng utos na pagpapaliwanag sa Kongreso na sinunod nga nila yung batas na isang impeachment na reklamo lamang ang isasampa sa 1 taon. At kung nasunod nila, magbanggit din sila kung ano ang nangyari sa 3 impeachment complaint. Ang problema sa mga congressmen, hindi na sinunod yun. So, ibig sabihin, yun ang utos ng Senate. Tapos, ang tagal bago umaksyon ng Supreme Court, July 8, umaksyon ng Supreme Court. Sinabi nila, inutusan nila ang House of Representatives na magpaliwanag kayo kung ano ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint na sinampa. At magpaliwanag kayo, Mr. Secretary General Reginald Velasco, kung ikaw ba ay may kapangyarihan na magdesisyon kung kailan mo lang gusto isubmit
sa order of business ang mga natanggap mong beripikado na impeachment complaint. Pinapaliwanag ka. Kasi alam ko naman na bawal yun. Wala. Ibig na sabihin, ini-emphasize ng Supreme Court na ang kamalian mo. Tapos, hiningi rin ng Supreme Court na magpaliwanag kayo sa mga timelines. Magsumiti kayo ng records ng session days ninyo para malalaman ngayon ng Supreme Court kung nalampasan ang 10 session days o hindi. Na hindi man lang ginalaw o binigyan ng action yung unang reklamong impeachment. So ngayon, ang theory ko dan, ganito. Kung ang unang impeachment complaint na sinampa noong December 2 ay hindi inaksyonan sa loob ng 10 araw, ibig sabihin po, yung hindi pag-action o ang tawag namin dyan ay act of omission ay grave abuse of discretion. At kung grave abuse of discretion ay hindi yan nakakuha ng anumang karapatan para tumanggap ng ipapang impeachment na reklamo. Kaya void ab initio na rin ang 4th impeachment complaint. So dahil dyan, nakita rin yan, sa tingin ko, nakita rin ng Supreme Court ang aking nakikita. Kaya pinagpaliwanag nila ang House of Representatives sa ganoong pagpapaliwanag. Kung titingnan mo ang pag-utos ng impeachment court sa House of Representatives, halos kapareho ang utos sa utos ng Supreme Court. Walang pinag-iba. So, ngayon, sinabi na nga ni Antonio Carpio, dating Justice Antonio Carpio, na nakasalalay ngayon ang buhay ng impeachment kung ma-dismiss ba ito o hindi, na doon sa 10 araw, kung nakasunod ba sa 10 araw na utos ng konstitusyon na dapat inaksyonan. Kung wala, patay kang bata ka. Yan lang po ang aking masasabi. Tapos, kahit pa sa kabila ng lahat, na gusto ni Joel Villanueva na umpisahan sa August 4 ang tinatawag na impeachment complaint ni Sara Duterte. So, ipakita natin itong resibo natin. Sa balita patungkol kay Joel Villanueva. Ito po sinabi niya, Day 1 of Baby Sara impeachment trial eyed on August 4. Joel Villanueva. Yan. So sabi niya, the impeachment trial of the Vice President may begin on August 4, 2025 or a week after the 20th Congress opens according to Senator Joel Villanueva. So, yan po ang sinabi niya. So, ano ngayon ang kasunod mangyari dyan? So, pagka ganon, sinabi na ni Antonio Carpio na nakasalalay ang buhay. Ngayon kung ako tanungin mo, wala nang buhay. Kasi nalabag na ang 10 session days. Sa loob ng 10 session days, dapat inaksyonan. Ang hindi inupuan O ito, ano ang katibayan ko na inupuan? Ito po ang katibayan ko na inupuan nila. Sandali. Ito. Aking itaas ang schedule ng hearings na nangyari mula noong December 2 na isinampa ang unang impeachment complaint. Ito po yan. Nakikita ba ninyo? Yan. Unang session day, nangyari noong December 2. Pangalawang session day, nangyari noong December 3. Pangatlong session day, nangyari noong December 4. Panglimang session day, nangyari December 9. Pang-apat na session day, panglimang session day, nangyari noong December 10. Pang-anim na session day, nangyari noong December 11.
Pang-7 na may session day nangyari noong December 16. Pang-8 na session day nangyari noong December 18. Pang-9 na session day nangyari noong December 19. Pang-10 na session day nangyari noong January 13. Pang-11 na survey nangyari noong January 15. At pang-14 o 13 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pang-12 session day ay nangyari noong January 20. At ang pang-13 ay January 21. Lampas na po, ay January 5 lamang nila inindorso sa House ang unang reklamo. Ang pangalawang reklamo na isampa noong December 4, 2024 ay naisampa lamang January 5 din. So, nangyari, 17 session days ang lumampas. Abuso na. Pag abuso, may grave abuse of discretion. Kung may grave abuse of discretion, ang lahat ng mga ginawa pagkatapos na may kinalaman sa grave abuse of discretion ay wala ng bisa. At may kinalaman sa unang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint ay wala na ring bisa ang pang-apat. Kaya basura. Yan po. Dito nagsasabi si Antonio Carpio. Ngayon, kung nalampas sa 10 araw, tapos na ang boxing. Yan po ang ibig sabihin dyan. Na I hope so, ay hindi na mababali yan. Maliban pa dyan sa yung itinatanggi ng ilan sa kanila na nakatanggap sa 150 million sa pagpirma ng bawat isa. Ngayon, natatakot silang lahat kay Senator Marcolita, ang mga kasamahan niya dati sa Kongreso, kasi ipapakulong sila sa salang perjury. Kasi sa tanungin sila ni Marcolita, isa-isa, pinirman mo ba ito? Opo. Nabasa mo ba ito? Opo. O kung nabasa mo, anong nakasabi sa number 1 paragraph? Naku, hindi makabanggit man yan. Ganun po ang mangyari. Ngayon, pangalawang issue, pwede pa ba itong, ang tanong, pwede ba ang bagong Senado ay makapag-trial sa impeachment complaint na sinampa sa dating Senado? Ang sagot yan, hindi. Bakit? Unang-una, ad hoc lang ang impeachment court. Hindi yan permanenteng court na created ng batas kagaya ng batas pambansa BP 129 na nag-create ng korte na permanente. Ito hindi permanente. Ad hoc lang yan tuwing may impeachment lang. So ngayon, ang tanong dyan, ang pinakamatindi, pinakamalaki at pinakaunang karapatan ng tao sa Pilipinas, Pilipino man siya o hindi, ay ang tinatawag na Section 1, Article 3 ng Constitution, na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ibig sabihin, pag walang batas, walang parusa. Walang karapatan na makukuha kung walang batas na nagsasabi. Ang tanong, may batas ba nagsasabi na ang bagong Senado ay pwede niyang litisin at hatulan ang impeachment complaint sa dating Kongreso? Wala. Hindi pwedeng tumawid. Ganun lamang po ang aking masasabi sa ngayon. Kaya, I'm glad, natutuwa ako at pumasok na sa kaisipan ko ang mga sinasabi ni dating Justice Antonio Carpio. Kumbaga, kung nabasa niya ako o hindi, at least pasalamat ako at ang kanyang pag-iisip sa ngayon ay naaayon sa aking pag-iisip. So, yan lamang po at mag-shout out na lang ako. Junami, good evening sir. Naniwala kami na madidismiss yan, impeachment ni BP Sara dahil takot sila sa 32 million na solid DDS pa rin. Mabuhay ang taga Bacolod City. Mabuhi gid ang tanan nga taga Bacolod. Okay. Juman Dimoy, Idol Toto Kausing, go, galing mo. Bergie Piquero, 150 million kaya ang perma ng bawat isa.
Renato Fuentes, ang galing mo sa batas. At Idol Toto Kausin, salamat po. Marlon, paano kung may sapat na numero ang pabor sa 5 impeachment? Hindi rin po pwede kasi babawalan din sila ng Supreme Court sapagkat ang Supreme Court ang magsasabi kung sumusunod sila sa batas o hindi. Pero kung walang batas na nagsasabi, pwedeng gagawin ng impeachment court kahit ano. Kasi sila ang may kasulong kapangyarihan basta walang nalabag na batas sa konstitusyon. So si Virgie Figueroa, sinabi pa ni Soto, malaking pagkakamali na binalik ang impeachment sa Congress. Ayun. Totoo lang naman. Dapat wala na yan. Joman Dimoy. Ito pala, Renato Fuentes. Ang galing mo sa batas. O, salamat po. Sino pa? Si Thomas Isplana. Gandang gabi, Dr. Toto. Sobra naman ang sipag nyo sa pagbibigay ng balita. Virgie Figueroa. Na-amnesia na siguro si Lolo Carpio. Henry Amboy. Have a nice day, Dr. Toto Kausing, watching from Cagliari, Italy. Wow. Buongiorno. So, yan lang muna, no? Elcid Pablo, go Katoto. Magandang gabi po sa lahat. Ayan na muna tayo. At magtatakil naman tayo ng ibang topic mamaya. Siguro itatopic ko kay, interesado ba kayo kay either kay Madam, kay Madam Leila de Lima. Yung ICC, ni Digong Duterte.